Yon, good morning. Meron po tayong GY6 na dinala sa ating mga tropa, no. Sinubukan nilang paandarin, no. Pinaandar nilang pinaandar. So ayaw naman umandar. Tinignan natin, meron po siyang kuryente. May kuryente po siya pero hindi tumutuloy, no. Hindi umaandar. Hanggang sa nalooban na lang yung battery, charge na po natin yung battery at napaandar na po natin ito, no. Yun. So anong yung naging problema nito? Bakit ayaw tumuloy sa pag-andar kahit meron naman siyang kuryente? Alright, so ayan o, naayos ko na yan at paandar natin. Ayun o. So anong nga ba yung ginawa ko dito? Anong solusyon yung ginawa ko para mapaandar siya ng matino? Okay, so alamin natin yan sa video na ito. So yung mga idol, well actually ayan, yung naging problema kasi niya, nag-overflow. Yun, so inaayos muna natin yung overflow. Tapos nung maayos na natin ay ganoon pa rin, pero pa rin po siya magandar. Ayan, so tingnan natin oh. Ayan, wala na po siyang overflow. Ayan, palino na natin. Yun, so nag-overflow po kasi siya kanina. At kita nyo naman yung mga gasolina. Right. So hindi po yun po yung naging main problem niyan mga idol, no? Yung source po ng kuryente, no? Ayan. So ito po yung ginawa natin. Pinalitan po natin yung kanyang CDI ng battery operated na 4-wire. So i-color code natin mga idol, share ko po sa inyo. Yung mga idol, no? Share ko lang po sa inyo kasi yung color code at wiring function dito po sa Rosigala o sa Rose Royal, no? Kaparehas po sila ng wiring. Mapapansin mo, ito po yung socket po ng CDI, no? Kasi i-convert natin sa 4-pin na CDI sa Lipan 110 na CDI. Saan yung CDI natin? Kasi ito pong kanyang CDI o yung function ng kanyang CDI na luma ay pangit na po yung labas ng kuryente, paputol-putol na po, kaya hirap pong umandar yung kanyang makina. So ngayon i-convert po natin siya. So sa madaling salita, hindi po stable yung kuryente. So share ko po sa inyo yung color code nito. Baka magkaroon po kayo ng pagkalito. Kasi kung mapapansin nyo mga idol, wala po dyang blue na may guhit na white na karaniwang kulay po ng pulser. Saan nga ba yung pulser dyan? Saan nga ba yung trigger? No? Pag sinabi kasi nating accessories wire, saan yung accessories wire dyan? No? Anong kulay? No? Bakit meron po ditong black na may guhit na white? Ayan, ano ba to? Kill switch. Yun. So, yan. So, ito po yung tatalakay natin sa video ito. Isa-isahin natin. Okay. So, para mapagana po natin yung ating Lipan 110 na CDI, ayan, gagamit po tayo ng 4-wire na socket, no? Ayan. So, ito po yung 4-wire socket. Paano yung wiring function pag ganito? Dapat yung socket na yan, paharap lagi sa'yo. So, dito sa babang ito, ayan, dito tayo mag-uumpisa. So, sa babang ito po yung tinatawag nating accessories wire. Dito papasok yung positive ng ating CDI, no? Yan, so sa side na yan, sa pinakababa, diyan pumapasok yung accessories wire. Okay, so hanapin natin diyan sa apat na yan yung accessories wire. Gamit ang test light, mabe-verify natin yan, no? Alright. So, unahin natin itong kulay green. So, hindi ilaw yung green. So, yung isa palang clip ng ating test light ay naka body ground kasi yung hinahanap natin ay positive. Dapat yung isang test light natin, yung clip ay nasa negative. So itong kulay green hindi umilaw kasi ito ay negative, matik po yan, negative. So itong black na may guhit na white hindi rin umilaw. So ibig sabihin hindi yan positive. So itong isa black na may guhit na yellow, hindi rin umilaw. Okay, so ibig sabihin yung natitira na lang ito yung accessories wire natin. Yon, umilaw. So yung black na may guhit na white, ito po yung accessories wire, no? At ito rin yung nagsisilbing kill switch mga idol, kaysa mga Rose Royal at tawag nito Rose Royal, Rosigala ay meron po silang kill switch dito sa harapan. Ayan o. So meron po silang kill switch dyan mga idol, papunta yan dito. Ayan, so medyo may problema na kasi yung kanyang kill switch, kaya ang nangyari dyan, direkta ko na lang dito. Alright.
So, dito naman mga idol, yung ilalagay natin yung accessories wire dahil ito ngayon may positive. Ayan. Saan na ba yun? Okay, so doon natin ikakabit yung part ng accessories. So, ikakabit na natin to rito. Kabit ko muna. Yun. So, nakabit ko na mga idol. Ayan po. Makikita nyo, yung accessories wire ay kinabit na natin. So, next naman natin ay dito sa babang ito. Dito. Ito. So, pagdating kasi sa socket, depende na po sa color code. Basta alam mo lang po yung pwestuhan. So, dito sa part na ito, dito nakakabit yung ground. So, matik dyan, yung kulay green dito, yan po ay ground. So, ikabit ko muna. So, ayan, okay. Naikabit na po natin yung ground. Ayan. So, yung original na socket nya, hindi ko lang po tinanggal mga idol, ha? Okay. So, meron na po tayong ground, meron na po tayong positive, may accessories wire na tayo. So, sa part ng ating Lipan 110, ito dito sa part na itong part na hinahawakan ko, dito po nakakabit yung pulser. Okay? So, dito naman sa kabila, itong kulay red na ito dito, ayan, dyan naman po nakakabit yung ignition coil, no? Yung wire papunta sa ating ignition coil. So, saan nga ba sa dalawang ito yung ignition coil? So, ignition coil muna yung kakabit natin. Okay, itong may red. So, titignan natin dito sa ignition coil kung ano yung kulay ng ignition coil na galing ng CDI. So, meron ditong black na may guhit na yellow. Alright, so ibig sabihin, yung black na may guhit na yellow, ito yung ignition coil mga idol. Ito yung papunta sa ating ignition coil. So, ito siya mga idol. Alright, so dito natin siya ikakabit. At automatic, itong natitirang wire na ito, na red, na may guhit na white, ito yung ating pulser. Okay, so ikabit ko muna. So ayan o, naikabit na po natin yung apat na wire. So ngayon, ikakabit na po natin yung CDI. Ayan, medyo nahirapan tayo, saglit lang. Yun o. So, salpak natin at try nating paanda rin, no? Tingnan natin yung kuryente. Ayan, so ito na po yung wire ng ating ignition coil, ating tension wire. Start natin. Tignan nyo kung may lalabas na kuryente. Yun o, meron, no? Lakas. Yun. Ipaangat natin. No, kita kahit malayo, di ba? Right. So, try na natin 'tong paanda rin. Salpak natin. So ito, titape natin ito mamaya, no? Test muna natin. Yun. Alright na. Pa. Napakahina po ng minor mga idol, lakasan lang natin. Aha. So, ganun po natin siya in-install mga idol, ha. Ayan. So, sinare ko lang po sa inyo kasi kaiba po yung kanyang color code dito sa part na ito, no.
Ayan, medyo mahina lang yung ating minor. Hindi ko madukot na maayos. Kasi itong kanyang carburetor, hindi po yung stock na carburetor niya. Nirepair nang nila. Sana ba yun? Ayan, kasi itong kanyang carburetor, hindi na po ito yung stock na carburetor niya. Kinonvert na lang po nila. Ay, mapapansin nyo, diretso na lang po yung gasolina. Mula dito sa tangke, diretso na lang po doon sa carburetor. Ayan. Alright, so hindi na po dumaan sa fuel pump. Dito po sa pump na ito. Na yung pump. Wala na nga yung pump, tinanggal na nila. Alright, ito tinanggal na nila ng pump. So hindi na ginamit ito. Yan, hindi na ginamit. Ayan o, mapapansin nyo. O, diba, saan ka na? Yun. Alright. So, start natin ulit. Yun o. Gana na ng start niya. Ang bilis na mag-start mga idol. Alright. So yung kanyang CDI na luma, hindi na natin ginamit, hindi na gumana. No? Kaya kinonvert na lang natin sa 4-pin na CDI. Alright. So okay na tayo dito, detape na natin to mga idol. Ayan. So kung may katanungan kayo, ayan, mag-comment lang po dyan sa ating comment section at sasagutin natin po yan mga idol. So hanggang dito lang muna yung video natin mga tropa, babalik ko po kasi ito eh. Ayan, sana may nakuha kayong tips at kalaman kung paano mag-convert ng ganitong klaseng coding, nakaiba yung coding sa Lipan 110 na CDI. Ayan, alright, so dito lang muna tayo. Peace out muna mga tropa. Bye-bye. Salamat po. Ingat. Isa pa. Yun oh, chicken. Alright, guys, you. Bye-bye.